Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. That's life. Yes, we were born to be alive. Yes, we were Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. born Gaspar Latam na nagsasabing, to be alive. sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama sa ating programang Manibela ng Masa on the go. To be alive. It's good to be alive. Time is on my side when Ngayon po ay February 16, he's had an old 2022, my Merkulis, Simbang Baclaran, Redemptorist Church. Opo, kumusta ang ating Baclaran? Sabi po ni Police Lieutenant Manuel Go, marami na po ang nagsisimba. Sa loob po ay 50% at sa labas po ng simbahan 70% ang allowed o pinahihintulutan ng IATF. So doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Yung pong mga kaibigan natin dito sa Metro Manila, yung mga kasama natin sa bilang mga media practitioners, mga miyembro ng PUBA, Philippine Online Broadcasters Association, ito pong mga miyembro ng Paranaque Net Radio Worldwide, at ito pong mga miyembro ng Values Formation Spiritual Transformation Incorporated, ito pong PNRC, at ganun din po itong ARSAP, One Ride Partless, at ito pong miyembro ng 100% Olivares ng Barangay Santo Niño, sa panguna po ng butihing dating Consul Paquet de la Cruz. Ito pong si Cap Nestor Balot Ramos at lahat pong kasama natin sa 100% Olivares. Kumusta po kayo? So tayo po ay arangkada na sa ating mga balita. Para sa ulo ng ating mga balita, Pinas Lores na sa COVID-19. DOH, good news. Pinas Lores na sa COVID-19. Ayon sa DOH, very good news. Gordon Binay di sinibak sa Lacson Soto senatorial slate. Ibig sabihin, mananatili pa rin po itong si Gordon at Binay para sa Lacson Soto senatorial slate. Terror plot ng Hamas sa Pinas na sele PNP. Gamot sa sari-sari store ipagbabawal na. Posible raw piki ang natitinda. Peke, ang tagal-tagal na niyan, ngayon ipagbabawal nyo. Ang gawin nyo, mag-provide kayo ng mga tao para yung mga nagtitinda ng mga gamot doon po sa mga butika o kaya doon sa mga bahay-bahay ay ma-check nyo. Gusto nyo doon na naman sa mga lehitimo? Mga lehitimong komisyoner, gusto nyo na naman doon sa mga katulad ng napakatas na presyo ng gamot.
Mga pasaway talaga, oh. Nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nagkaroon ng mga tinatawag na butika sa barangay. Dahil ang purpose, imbes na pumunta doon sa mga malalaking drugstore, doon pa lang sa barangay makabili na. At hindi na po gagastos ng pamasahe. At makakatipid na rin po sila sa oras. Yes, you were Oh, di ba? Pinagluloko nyo na naman kami, ano? Oo. Black ants, tinangkang iposlet sa NAEA. Aba, ano ba ito? Mamaya, ibibigay po yan sa detalye ng ating mga balita. At ganun din po itong tinatawag na dalawang oil tanker magkasunod na bumangga sa flyover. Ayan na, yun po ang ulo ng ating mga balita. Siyempre, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong ipalam sa inyo na ang FB account o ang personal account ng inyong lingkod sa kasalukuyan po ay nakablock na naman. Ayaw po tayong tigilan. Ayaw tayong tigilan ng mga naghahabol sa inyong lingkod. Oo, so ilang ano na yan, magtatatlong linggo na yan. Every now and then, nangyayari na nabablock ang FB page ng inyong lingkod, personal FB account na nabablock, saka sa inyo na lang yan. Nakakano wala naman tayong, sabi nga po nila wala naman po tayong tawag dito. Wala naman tayo masyadong inaagrabyado sa tuwid na pamamaraan. Pagkatapos ito, hindi na naman natin mabuksan na natin personal FB account. So, kapag tuloy-tuloy po yan na hindi na po ma-recover ng ating cellphone technician, lahat pong FB page ng iyong lingkod, lahat ng FB friends ng iyong lingkod ay mawawala na naman. Panibago na naman po tayong FB page, FB account. So, yun po ang kasalukuyan sitwasyon dito po sa inyong lingkod. Black na naman. Ay, nako. You see before to be alive. Won't you be alive? You see before you see before to be alive. Won't you be alive? You see before you see before to be alive. Won't you be alive? You see before to be alive. Okay, so tayo po ay dadako na. Dadako na po tayo sa detalye ng ating mga balita. You see before Ito po ay pinaghandaan ng ating Paranaque Net Radio Worldwide sa panguna po nitong si Miss Aba Pascua. At ganoon din po, siyempre, regards po natin itong si Anthony Siemsled. Talaga, medyo malabo-labo mata natin. So doon po sa ating mga kaibigan, Miss Aba Pascua, pasok. Para sa detalye ng ating mga balita, gamot sa sari-sari store, ibabawal na. Posibleng hindi na makakasama sa mga itinitinda ang mga sari-sari store ang mga ordinaryong gamot makaraang hilingin ng Food and Drug Administration FDA sa mga lokal na pamahalaan sa bansa nang magpasa ng ordinansa ukol dito. Sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte, ikinatiwira ni FDA Officer in Charge Director General Oscar Gutierrez Jr. ang panganib na hindi na mababantayang pagbebenta ng gamot ang mga maliliit na tindahan na maaaring mahaluan ng mga peke.
maybe they can pass on ordinance that sari-sari store should not carry medicine. This has been done in the Davao de Oro, giit ni Gutierrez. Tumugon naman dito sa DILG Secretary Eduardo Anyo na nagsasabing mag-i-issue sila ng memorandum circular sa mga local government units LGUS para matigil ang bentahan ng peking gamot sa mga tindahan. Inuulat din ni Gutierrez na mula Enero 13 hanggang Pebrero 11 ngayong taon, nasa 185 sari-sari stores ang nadidiskubring nagbebenta ng tinging gamot kabilang ang mga gamot sa COVID-19. Ang mga tindahan na ito ay nasa National Capital Region, Region 4, Das A at Region 5. Pero wala sa mga ito ang nahuhuli ang nagbebenta ng peking gamot, paglilinaw ng opisyal. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Pinas, low risk na sa COVID ayon sa DOH or Department of Health. Iniligay ng Department of Health, DOH, ang low risk classification ng Pilipinas dahil sa patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19. Pakalipas ng 2 linggo, inihayag ng mismo ni Health Secretary Francisco Duque III na nasa lingguhang Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte. Halos lahat din ng rehiyon ng bansa ay nasa low risk na maliban sa Region 6, 11, 12 at CAR. Sinabi ni Duque na kapag tatala na ang bansa ng 74 2 weeks growth rate at 5.26 per 1,000 population average daily attack rate ADR na low risk na rin. Nasa low risk na rin umano ang intensive care units ICU utilizations ng bansa. Sa laging handa briefing, sinabi naman ni Octa Research Fellow Gidog David na inaasahang na ilalapit na ang pagkakaroon ng controlled transmission ng COVID-19 sa bansa. Ito ay yung kung maabot ng Pilipinas ang 5% positivity rates na benchmark ng World Health Organization o WHO. Sa kasalukuyan ay nasa 6.8% ng positivity rates ang bansa. Okay, so balita, no? Opo, good news yan. Dahil nasa low risk na ang Pilipinas. Good news. Opo, so regards po natin itong si Antonesium Lady, Andre Ramos, Andre Reyes. Oh, so doon po sa ating mga kaibigan, ano? So, sa usapin ng COVID, good news po yun, good news. Okay, so tuloy-tuloy na rin po tayo muling babalik ang Paranaque Net Radio Newsroom. Miss Aba Pascua Paso. Gordon Binay itinanggi sinibak sa Lacson Soto senatorial slate. Itinanggi ng Senador Panfilio Lacson na tinanggal na sila sa kanilang senatorial slate sina Senador Richard Gordon at dating Vice Presidente Jejomar Binay. Sinabi ni Lacson na sa tingin nila ay patuloy na tumutupad ang dalawa sa kanilang gentleman's agreement, hindi tulad ng dalawa na nauuna nilang inilalaglag. Base umano sa kanilang usapan na maaari makasama ang kanilang senatorial candidates sa ticket ng iba't ibang kandidato, basta hindi sila hayaang mag-i-endorso ng kalaban na kandidato sa pagka-presidente at bise. Nilinaw ni Lacson na sa ngayon 11 ay kanilang kandidato sa senador. Ginawa ng senador ang pahayag matapos na mag-tweet sa Binay kung saan sinasabi nito na hindi siya na maging guest candidate ng Lacson Soto ticket. Sumusunod naman umano siya sa kanilang kasunduan na hindi siya magdedeklara ng suporta sa sinumang kalaban sa dalawang at hindi rin siya dumadalo na kahit anumang pagtitipo ng mga kandidato. Sinabi rin ng kung issue ay hindi siya makakausap, alam daw ni na Lacson at Soto ang kanyang numero at sinabing good luck sa dalawa. Una nang inalis sa listahan ang Lacson Soto, sina Senator Sherwin Gatchalian at dating Quezon City Mayor Herbert Bautista na kabilang ngayon sa senatorial slate ng Marcos Duterte tandem. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita.
Eleazar, inendorso ng El Shaddai. Inendorso ng El Shaddai, isa sa mga malalaking religious group sa pinamumunuhan ni Brother Mike Velarde. Ang kandidatura na sa pagsenador na si dating PNP Chief General Guillermo Lorenzo Eleazar sa ilalim ng Partido Reforma. Sa ganap ni El Shaddai at sa activity ng Parañaque City, iginiit ng Velarde na dapat na maging matalino at maingat ang mga Pilipino sa pagpili ng paghahalal sa mga leader o mamumuno sa bansa. Kailangan aniya ang pagkakaisa at sumusunod sa kakasabihang Latina Vox Populi o Vox D sa nangangahulugang voice of the people in the voice of God. Nagpapasalamat naman si Eleazar sa tiwala at pagkikilala ni Velarde upang magpabilang sa mga senador at nagpapaisa sa mga Pilipino. Aniya niya, hindi na niya sisirain ang tiwala ni Velarde at El Shaddai na paglilingkod sa bayan dahil mahalaga sa kanya ang dignidad at integridad. Layunin ni Eleazar na pag-ibayuhin pa ang peace and order sa bansa upang maramdaman ng bawat Pilipino na ligtas na lugar sa kanilang ginagalawan at makita ang kahalagahan ng pamilya. Dagdag pa ni Eleazar na mahalaga ang gawin ang nararapat at tama kahit na maliit na paraan panatilihin ang integridad. Ito na niya ang kanyang ipinatupad sa kanyang serbisyo nung siya ay nasa PNP pa. You know those things people need to justify the lives. Yes, we were born to be alive. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:35 ng gabi. Dito lamang po yan sa Impila ng Parañaque Net Radio Worldwide. So batay na rin po sa ulat ni itong si Miss Aba Pascua na kung saan ito pong si Binay at ito pong si Villanueva ay hindi pa po tuluyang inaalis sa grupo ng reforma sa panguna po ni Senator Panfilo Lacson. At sa kasalukuyang na ito naman pong si dating Chief of Police, itong PNP Chief na si Guillermo Eleazar ay lumapit po sa pamunuan po ng El Shaddai sa panguna po ni El Shaddai Mike Velarde at siya po ay humingi ng basbas kung paano siya po makakatawid sa kanyang hinahangad na siya po ay maging senador sa Minahin 2022 eleksyon. So bago po tayo magpatuloy, siyempre pa-shoutout po kay diyan po sa Lopez Village at ganoon din po itong si Rene Piñaranda. Good evening po sa iyo. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Siyempre muli pong babalik ito pong si Miss Aba Pascua. Pinalawak na face-to-face classes inilunsad na sa Parañaque. Ang pinalawak na face-to-face classes sa pamamagitan ng High Learning ay formal na muling binuksan noong Lunes sa Parañaque National High School main campus sa gitna ng hamon ng pandemyang COVID-19. Ang pilot noon ay limitadong in-person classes na ipinapabahan ng Department of Education at the Interagency Task Force for the Management of Emergency Infectious Disease o ITFEID. Nagpahayag ng suporta si Parañaque City Mayor Edwin Olivares sa DepEd sa pag-welcome sa mga bata pabalik sa mga paaralan. Nang simula nito ang piloto ng limitado at voluntaryong in-person classes sa minimal risks ng mga lugar. Pinangunahan din ni Olivares sa pamamahagi ng karagdagang mga laptop, tablet, Android phone sa mga mag-aaral at internet community sa school, campus at iba pang mapangailangan ng ating mga mag-aaral sa pagpapatuloy ng aming high forward learning. Ang mga teaching at non-teaching personnel ay kasama dito sa kinakailangan ding makabakunahan laban sa COVID-19 upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Tulad ng para sa mga kalahok ng mag-aaral, tanging ang mga nakakakuha ng pahintulot mula sa kanilang mga magulang ay walang mga comorbidities at pinayagang sumali sa mga klase. Dumalaw sa muling paglulunsad sina Parañaque City School Division Superintendent Dr.
Dr. Evangeline P. Ladines, Paranaque Representative Eric Olivares, Barangay Chairman Noel Haplos, mga supervisor at punong guro ng paaralan at mga miyembro ng faculty. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Panliligaw si ni Soto sa Paranaque, may pag-asa. Nakakitaan ng pag-asa ang ginagawang panliligaw ni Vice Presidential Vicente Tito Soto III sa Paranaque City kahapon. Makaraang sabihin ni Mayor Edwin Olivares na malaya na ang mga lokal na politiko ng siyudad sa portahan sinumang kandidato na national na posisyon. Hindi na sayang ang pagpunta ni Soto at alam naman natin itong City Hall is open to all candidates para makilala natin kung sino ang karapat-dapat na namuno sa atin ayon kay Olivares. Ito ay makaraang aminin ni Olivares na opisyal nang inendorso ng PDP laban ang kandidatura ni Davao City Mayor Sara Duterte sa kabila nito. Pinahal na dinidesisyonan pa ang kanilang National Executive Committee ng mga kandidato sa pagkapangulo at senador bago ilatag sa assembly. Kakaba na naman umano ang sitwasyon sa lokal na politika sa Paranaque dahil sa galing sa magkakaibang partido ng mga opisyal nila. Kasama dito ang kasalukuyang konsehal na si Wahoo Soto, pamangkin ni Senador Soto. Tahasang inamin naman ni Soto na naniligaw siya sa Paranaque sa kabilang posibilidad na may iba nang sinusuportahan ang partido ni Olivares. Why don't you put in this way? Kaya ako na andito ay naniligaw ako. This is a possibility that the party of Mayor Olivares will be backing up other candidates, but that does not prevent us from courting the votes of Paranaque ayon kay Soto. Ipinagmamalaki rin niya ang mga tumatakbo sa Vice Presidente, tanging siya lamang ang may gawa para sa Paranaque City bilang may akda at sponsor ng cityhood nito. Opo, so noong anong araw ba yun? Lunes ay Martes, ano? Opo, so bumisita po ang ating Senate President na ito pong si Tito Soto sa lungsod ng Paranaque. At batay na rin po sa ulat, ito po palang si Senator Soto ay siya po ang may akda ng cityhood ng lungsod. Opo, so maganda pong palatandaan yan, ano? Maganda po, ano? So, ang balita po ay galing pa rin po sa Paranaque Net Radio Newsroom mula po kay Miss Aba Pascua. So doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay magbibigay po muna ng maiksim patalastas mula po kay Mr. Councilor Serbesyo muna bago magpakilala Rudy Abila. Yung short lang muna.
na. Hello, wala. Ito wala, oh. Okay. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:44 ng gabi. Ang sabi po ni Chef John Osorio, Oriental Mindoro Alert Level 2. At kailan kaya masusog po ang illegal na gambling dito sa Oriental Mindoro? Anak ng teteng. Talaga sobrat ang talamak. So Mr. John Osorio, itong ating kasama dyan sa Oriental Mindoro. Kung ganon sitwasyon, ay maganda po dyan eh. So mas maganda po na panawagan po natin dyan po sa kung sino po dyan ng Police Regional Director dyan po sa Oriental Mindoro. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:45 ng gabi. At syempre regards po natin ito pong si Rudy Avila. Servisyo muna bago magpakilala, Manay Juan Bella Puerte. At ito pong si Attorney Joseph Seya Maganduga. Okay, so tuloy-tuloy na po ang ating mga balita. Siyempre galing pa rin po yan sa Paranaque Net Radio Newsroom sa panguna po ni Miss Aba Pascua. Forum shopping at pamumulitika kinastigo ni Vice Mayor Gian Soto. Kinastigo ni Quezon City Vice Mayor Gian Soto sa isinasagawang regular council session ng City Council ang paggamit ni Councilor Alan Francisco ng privilege hour upang tirahin ng Congressman Alfred Vargas tungkol sa isang proyekto palupa at pabahay para sa mga taga Novaliches noong 2016. Sinabi ni Francisco na mayroong mga pamilyang ayaw niyang sabihin ang pangalan. Lumapit sa kanya ang humihingi ng hustisya at nagreklamo tungkol sa nasabing proyekto. Matapos ang pagsasalita ng konsehal, tinanong ni Vice Mayor Soto si Francisco kung kanyang kinausap at ininulog ang nasabing problema at nasabing kongresista sa kanyang inakusahan. Binigyang pansin naman ni Konsehal PM Vargas ang mga akusasyon ni Francisco laban sa kongresista. Sinabi nito na tahasang pamumulitika ang ginawa ni Francisco dahil 2015 ay nangyari ang proyekto at nasampahan ng kaso ang mga may sala. Hinamo naman ni Vice Mayor Soto na samahan na ni Francisco ang mga nagrereklamo sa tanggapan ng kongresista ng congressman upang magdialog, tulungang makamit ang hustisya at ma-resolba ang issue. Bago sa pag-init ng mga ulo ni Vice Mayor Soto na patuloy na pagtanggi ni Francisco upang matugunan ang pagbigyan ng hustisya ang inilabas nitong issue. Umapila si Konsehal Pumare ng recess upang matuwid ang maling proseso ni Francisco. Sa pagbabalik ng session, pinaalala ni Vice Mayor Soto na Francisco na for purpose of efficiency and fairness, you should have addressed this is to the office of the congressman Alfred Vargas himself before it is even addressed in the session of the City Council. Kaya siguro nasasabihan na namumulitika, hindi ko papayagan na gamitin ang privilege hour at session ng City Council para sa mga isyong ganito. Dagdag pa ni Vice Mayor. Si Konsehal Francisco ay tatakbo sa ng
kongresista sa 5th District ngayong 2022. Ngunit ito ay biglang umatras sa sumuporta at lamang sa ibang kandidato. Si Konsehal PM Vargas naman ang nangunguna sa District 5 ayon sa lahat ng lumabas sa survey para sa posisyon na babakantihan ng kasalukuyang kongresistang si Alfred Vargas. Si Vice Mayor Gian Soto ay muling tumatakbo para sa parehong posisyon bilang Vice Mayor ng lungsod ng partido ni Mayora Joy Belmonte. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Black ants tinangkang ipuslit sa NAIA. Nasa 396 imported na black ants ang tinangkang ipuslit palabas sa pagpasok ng Pilipinas makaraang masambat ang mga ito ng mga tauhan ng Bureau of Customs or BOC na Ninoy Aquino International Airport na iya ipinasana sa pamangangalaga ng Department of Environment and Natural Resources DENR ng BOC Port of Naiya nitong Pebrero 4 ang 3 export shipment at 2 import shipment na naglalaman ng naturang mga imported na langgam. Ayon kay Port of Naiya District Custom Collector Mimel Talusan, 3 export parcel na idineklarang Lego Kids toy patungo sa France, Singapore at Italy. Ipinadala ng isang shinyap na nabuksan ito, tumatambad ang 21 maliit na tasa at 21 specimen tubes na naglalaman ng mga black ants na tinago naman sa kahon ng laruan. Samantala, 2 kahina-hinalang parcel mula sa Poland ang sinasailalim ng physical examination dahilan para sa madiskubri ang nasa 275 specimen tubes na naglalaman bawat isa ng black ants. Ayon sa BOC, tulad ng isang bansa ay mahigpit na ipinagbabawal ang impormasyon at eksportasyon ng black ants na hindi native sa ating bansa dahil sa panganib na maaaring idulot nito sa kalusugan ng tao, lokal sa mga hayop at ang kalikasan. Studies in China show that non-native black ants are carrier of virus, bacteria, and disease, inimical or local ecology including agriculture and forestry ayon sa BOC. Sa kabila ng mga panganib, napakaganda umanong ang itsura ng mga black ants kaya paborito itong gawing alaga ng mga exotic pet lovers. Never wanted all those things people need to justify the life. Ayan na. Yes, we were born. Ayan na. So, dyan po sa Quezon City, nagiging mainit, ano? Yes, we were Apo, so nagiging mainit ang labanan dyan po sa politika. born. Apo, ganun din po itong ating mga kababayan eh. Pati ba naman itong black ant eh, tila gusto pang iposlit dito sa Pilipinas. So doon po sa ating mga kababayan ha, yung pong ating mga kababayan na sa online, regards ko po kayo. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita at tayo po ay magtatapos sa ganap na 9:00 ng gabi dahil sa kasalukuyan po ang inyong lingkod ay tila naiwan po yung isang cellphone sa isang opisina yan po sa Makati City na kung saan ito po ay ating babalikan ngayong gabi. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita mula pa rin po sa Paranaque Net Radio Worldwide sa panguna pa rin po nitong si Miss Aba Pascua. Born in real life. Create Act magsusulong ng insentibo sa sapat na supply ng pagkain, modernong agrikultura. Sapat na supply ng pagkain sa mababang presyo ng modernong agrikultura, naglalayong mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Ang mga insentitibong makakamit sa kailalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprise Create Act. Ito ang tiniyak ni House Committee on Ways and Means Chairman, 2nd District Albay Representative Joey Salceda. Pangunahing may akda ang Create Act. Ayon kay Salceda, masugid siyang nakikipagtulungan sa mga kalihim ng finance, trade and industry at agrikultura para sa maisama ang ilang critical at subsectors ng agrikultura sa Strategic Investment Priorities Plan o SIPP. Ang listahan ng mga industriyang karapat-dapat na tumatanggap ng mga insentibo sa ilalim ng naturang batas. Ipiniliwanag ni Salceda na sa pamamagitan ng insentibo para sa mahalagang sektor ng industriya ay mapababa ang gastusin ng produksyon at maisusulong ang modernisasyon ng
pag-agrikultura sa siya na namang magpababa ng presyo ng mga pagkain at katiyakan ng supply nito. Aniyan nito, ito ay positibong hakbang sa pagpapasigla at agrikultura at produksyon ng mga pagkain para huwag nang mag-import pa ng Pilipinas sa ibang bansa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Mga Duterte, suportado ni Panelo. Sa pangatlong pagkakataon, ininderso ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkandidatura ng dati niyang Chief Legal Counsel at spokesperson na si Salvador Panelo bilang senador. Sa isang video sa social media, sinabi ni Pangulong malaking tulong sa bayan kung mahalal si Panelo. Mabait na tao. He talks of nothing except for the good of the country. He has the intelligence and the capacity ayon kay Pangulo. Iboto ninyo sa si Sal at hindi kayo magkamali. Una nang nagpahayag ng suporta ang Pangulo kay Panelo noong June 2021. Bago pa man ito nag-file ng kandidatura sa programang Talk to the People, sinabi niya na paborito niyang senatorial candidate si Panelo dahil bilib siya sa kanyang talino at katapatan. Noong September 2021 naman, nanawagan ang Pangulo sa publiko na tulungan si Panelo maging senador. Hindi lang sa Pangulo ang tanging Duterte ang nag-endorso ng kandidatura ni Panelo. Sa proclamation rally ng Antim sa Philippine Arena noong February 8, pinangalanan ni Mayor Sara si Panelo bilang isa sa mga sinuportahan niyang senador. Sa isa namang video sa social media noong January 26, inihag din ni First Lady Hanetlet Avenseña na malaki ang tiwala nila sa Pangulo sa kanyang dahil siya ay na matino at malalapitan ng masa. Ibinida rin ni First Lady na si Panelo ay unang kandidato na ikinampanya niya bukod kay Pangulong Duterte. Isang malaking karangalan ang tiwala at suporta na bigay sa akin ng pamilya Duterte. Makakaasa sila sa itinutuloy ko sa Senado ang serbisyo ng may utapang at malasakit na sinimulan ni Pangulong Duterte. Pagpapasalamat ni Panelo. Mula rito sa Parañaque at Radio Newsroom, Aba Pascual nag-uulat para sa programa na Manibela ng Masa on the Go. Born to be alive. Born. Okay. So maraming salamat po sa Parañaque Net Radio Newsroom. Sa panguna po ni Miss Aba Pascua. Okay, so yung pong mga nasa online. Ito pong si Miss Maria Pengpeng. Ang laki ng puso. Humahabol sa Valentine Day. Kumusta na po ang ating mga pinsanin dyan sa San Jose del Monte, Bulacan? Diyan po sa Quezon City. Diyan po sa lugar ng Mikawayan, Bulacan. Maging sa Marilao, Balagtas. Maging sa Santa Maria, Bulacan. Opo. So ganun po talaga ang ating mga balita ngayon. Ay pel na natin ang paghahanda sa magiging normal na sana naman sa ilalim po ng Alert Level 2 hanggang February 28, 2022 ay manatili po tayong nasa low risk. Sana ito po ay tuloy-tuloy. Batay na rin po sa record o sa evaluation ng World Health Organization. Batay na rin po sa mandato sa balitang ibinigay ng Departamento sa Kalusugan. So doon po sa ating mga kaibigan. Opo, so kanina ang inyong lingkod ay ekot-ekot. Doon po sa mga kaganapan sa sortes o sa pangampanya nito pong si Senador Manny Pacquiao. So, maganda. Apo, kaya lang tila nagpapatintero. Okay pa rin. Kasi po,
Sa ngayon, ang ating mga politiko sa national level ay hindi na po talaga maiwasan. Kung gusto mong manalo, mangampanya ka. Suyuin mo ang taong bayan. Seson NP naharap sa kasong murder sa pagkamatay ng 2 minor de edad. Balita naharap sa kasong murder at paglabag sa International Human Rights Law or IHL. Si Jose Maria Seson, sa iba pang leader ng Komunista Party of the Philippines, yung People's Army, CPP-NP or NDF, kaugnay ng pagpaslang sa 2 minor de edad na lalaki at pagkasugat ng 2 pa sa Northern Samar noong Pebrero 8 sa 22,000. So ito po ano? So sana ang mga New People's Army naman ay mag-isip-isip na po kayo. Never, never, never. I don't like never. I never, never. So yung pong New People's Army, hanggat maaari, ay wag na po kayong masyadong maging pasaway sa ating bansa. Opo, yun po ang sabi ni Mr. Paul Del. Good evening po, Sir Gaspar. Pa-shoutout po sa Media Patrol Unit 6. Ayan ha. Tayo po ay may Unit 6. Ito pong Media Patrol Unit 6. At sila naman po ay sa kasalukuyan ay talaga naman pong nagmumonitor, nagbibigay ng mga sariwang balita mula po dyan sa kanilang area of responsibility naman. Opo. So, doon po naman sa ating mga kaibigan, ano? So, laban-laban lang, bagamat mainit na po talagang panahon, kailangan po talaga natin na harapin ang katotohanan. Nasa kasalukuyan po ay may nakaamba pa pong panganib. Galing pa rin po sa usapin ng COVID-19. And of course naman, sa ating sitwasyon, dahil sa kasalukuyan ay marami pa pong wala pong trabaho na dapat sila po ay ating bigyang pansin, lalong-lalo na po ng ating gobyerno. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Halos umabot na 600 pamilya na sunugan sa Quezon City. 2 sugatan. 2 katao ang nasugatan habang di natayang abot sa 600 pamilyang nawala ng bahay sa sunog sa sumiklab sa isang residente area sa Quezon City. Kinikilala ang mga nasugatang biktima na sina Ronaldo Dordisa, 26 taong gulang, at si Josephine Rodriguez. Ayon sa Quezon City Bureau of Fire Protection or ABP, pasado alas 10 ng gabi nang magsimula ang sunog sa Mother Ignacia Street, corner Roses Avenue, Barangay Pag-isahan. Una umano itong sumiklab sa 3rd floor ng hatahanang pagmamayari ng isang rosaryo, pagaduan at tinukupan ng isang Reynaldo Alcantara. Nasa 300 bahay na nadikit-dikit umano ang natopok ng apoy. Umabot sa ikalawang alarmang sunog bago tuluyang napula dakong alas 12:23 ng madaling araw. Wala namang naitalang nasawi sa insidente at inaalam pa ng mga otoridad ng pinagmula ng apoy, gayon din ang halaga ng mga rireang tinopok nito. Opo, so talagang ang sunog, ano? Walang sinasanto. At ngayon po ay madalapit na po yung Fire Prevention Month. Ngayon pong papasok na Marso, sana i-check na po natin ang ating mga electrical system. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Ang oras po natin ay ganap na pong
Ganap na pong alas 9:03 ng gabi. Born to be Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Siyempre, dito po yan sa lungsod na Parañaque, na kung saan tuloy-tuloy pong pagbibigay ng serbisyo sa mamayan ng bawat Parañaqueño. At ganoon din po, siyempre, ito pong binabalita po natin na ito pong si Conchal Rudy Avila. Nasa kasalukuyan po ay tila siya po ay nagkakaroon ng naiibang plataforma para po sa kanyang ginagawang paghakot ng basura doon po sa mga kababayan natin na tila upang ang kanilang mga basura ay laging nahakot at may labas sa kanilang tahanan para hindi na po pamugaran ng iba't ibang uri ng insekto at ganoon din po sa iba't ibang uri ng sakit. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas mula pa rin po sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Siyempre, ito po ay compliment mula po kay Conchal Rudy Avila. Serbisyo muna bago magpakilala. Maiksi lang. I was running down the street. Serbisyo muna bago magpakilala, Rudy Avila. Serbisyo muna bago magpakilala, Rudy Avila. To be alive. You see, we're born. So ano? Dadako ba tayo sa usapang marites? Never fight. Dadako ba tayo sa usapang toilets? So ang Need a just usapan toilets. size. Sabi nung kapitbahay ko, bibigyan daw siya ng ginto kapag manalo. Light. Sabi nung kapitbahay ko, bibigyan daw po siya ng ginto kapag sila manalo. Sabi ko sa inong presidente mo, BBM kami. Sabi ko, niloloko mo naman ako. Sabi niya, sabi nung leader, usapan toilets po yan. So, hindi po totoo. So, wag tayo magpabudol-budol. Si Senador, ito pong si BBM mismo nagsabi na walang ginto Pipilitin nyo pa. Walang ganyanon. Dapat magpakatotoo tayo, walang ginto. Kapag kayo po'y maniwala sa ginto, bodol-bodol yan. Di ba? Kasi palibasa ngayong pangangampanya Kung ano-ano naman, kung ano-ano na lang po pinaggagawa ng mga leader. So kung ano-ano mga pinapangako. Mabuti na lang yung kapitbahay namin, sabi niya, pare,
Ano yan, pare? Eh, sabi ko, para makumbinsi ko si kumpare. Sabi ko, hanggat pare, gusto ko sanang ipakilala misis ko. You see before Sabi ko, may pagkaspasaway ka naman eh. Eh, sabi ko, kasi interesado ako. Dahil kapag manalo daw ang presidente ko, bibigyan ako ng ginto. before you realize. So wala po katotohanan sa usapin ng ginto. You see Tulets po yan, tulets. before So doon po tayo sa tunay. Sa tunay at tapat na may pagmamahal sa bayan. Sino po ba ang inyong napupuso? Sino po ba ang inyong president? Ito po ba ay si Leni Robredo, BBM, Esco Moreno, Manny Pacquiao, Ping Lacson? Yung iba wag na. Hindi ko masyado kilala. So po sa ating mga kaibigan ha, tayo po ay nasa usapang tulit. Tayo po ay nasa usapang marites. So doon po sa mga ating mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga nasa lokal. Opo, so marami po tayong kandidato sa lokal. Wag na po tayong wag na tayo magkwento. Performance na nibigay ninyo. Kung kayo nga po ay may nagawa na sa inyong nasasakupan, don't compromise. So wag niyong ikompromiso ang tulits. Dapat iyon totoo. for the feel. Truth to be true. Di ba totoo ba yun? Totoong totoo. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre ang ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa lungsod na Parañaque, diyan po sa lugar na Baclaran, Santo Niño, diyan po sa lugar ng Tambo, maging diyan po sa San Dionisio, maging sa San Isidro, maging diyan po sa San Valley, maging dito po sa Don Bosco. You see Di ba so? Tayo po ay nasa usapang marites pa rin. Kaya kung gusto nyo pong mag-comment, nasa inyo po yan. Pwede po tayo magbigay ng komento. Ang sabi nga po nitong si Miss Lydia Beulah Balbas, good evening po. Ginto, wala. BBM kami. Opo, so yung po ang sabi. Sabi po ni Manay Lydia Beulah Balbas, may gintoon wala, BBM kami. Yan ang tunay. Yan ang tunay na nagmamahal sa isang kandidato. May gintoon wala, BBM kami. Di ba? So ganun po talaga. burning down the street, it goes so fine, fine, fine. Opo, ito pong si Miss Lydia Beulah Balbas. Siya po ay kasama natin sa Barangay San Dionisio. So doon po sa ating mga kaibigan, tama ang sabi po ni itong si Miss Lydia Beulah Balbas Gonzales, na kapag tunay ang pagmamahal mo sa iyong kandidato, sa iyong napupusuan, hanggat maaari, huwag nyo na pong hintayin na may pangako sa inyo ang isang kandidato. Bagkos ipaglaban nyo na yan. See before. So tuloy-tuloy na pero tayo, So regards po natin ito pong Unit 6, Unit 7, Unit 8, Unit 9. Siyempre ito po ay sa ilalim po ng ARSAP at ng One Rider Party List. At ganoon din po, regards na rin po natin yung tinatawag na Friends of Foreign Jobless. Ito pong FPJ Party List. Mr. Chairman, ikasamunga itong FPJ Party List. At titingnan po natin na kasalukuyan, ito pong job, ito pong You see before. ito pong tinatawag na Friends and Poor, Friends of Jobless, ay sana maging kapaki-pakinabang. Bahala na Sir Gaspar Bastaco. Iyan ang sabi ko sa inyo, Mr. Rene Peñaranda, Bastaco, Rudy Abila. Serbisyo muna bago magpakilala, Rudy Abila. So Mr. Chairman, nasa na yun? Nasa na po si PJ? Ayan kitang-kita nyo na yan. Nakita nyo po ba yan? May may tawag yan, sikat o sinag ng araw. See before. May bilog na pula, may blue. At may nakalagay po ng FPJ. Ano po ba ang ibig sabihin ng FPJ na to?
Friends of the Poor and Jobless. Place to stop and settle down, down, down. Opo, so maganda po ito, ano? Maganda. Only Sumikat na po ito, sabi Fernando po Jr. Ay hindi po. Ito po ay Friends of Poor and Jobless. Oo, so ito po ang nakalagay party list. Number 177 sa balota. Friends of Poor and Jobless. Friends of the Poor. Oo, ito pong tinatawag na Friends of the Poor and Jobless. Oo, I love. It's good. Oo, so sana doon po sa ating mga kaibigan. Sabi po ni Mr. Paul Santo de Silde, Sir, good evening po. Ba't wala na balita sa COVID-19? Mr. Chairman, ayusin mo nga. Bakit wala na daw pa sa COVID-19? Low risk na po tayo. Oo. So ito pong Friends of the Poor and Jobless. Ito pong FPJ Party List. Huwag po nating kakalimutan FPJ Party List. Oo, ito po ay number 177 sa baluta. You see before, you see before, born to be alive. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. So hindi po natin makita. Oo. Ayan sabi ni Mr. Paul Santos Sildes, pa-shout out po sa Muntinlupa Chapters Unit 8 Arsap Muntinlupa. Oo, so regards ko po kayo. Ito pong Muntinlupa Chapter Unit 8 Arsap Muntinlupa at One Rider Partless. Oo. Opo, doon po sa ating mga kaibigan, sa ngayon po kasi, ang party list, sa darating na halalan, isa lang po ang inyong pipiliin. Batay po sa datos ng COMELEC, halos 30% lang daw po ang bumuboto ng party list. So, mababa po ang nagiging outcome. Bakit kaya? Alam po ba ng bawat Pilipino o bawat botante kung ano po ang kalagahan ng tinatawag na party list? Katulad po ng One Rider Party List, ito po ay nire-represent po dito yung mga riders. Ito pong mga nag-motorcycle. Ito pong mga riders na mula po Luzon, Visayas, Mindanao. Marami pong rider. Iyon po ang nire-represent ng One Rider Party List. Samantalang ito naman pong FPJ, Friends of the Poor and Jobless, ito po ay tungkol sa magkakaibigan na nagmamahal doon po sa mga mahihirap at nagbibigay ng serbisyo at trabaho doon po sa ating mga kababayan na wala pong trabaho. Opo, yun po ang tinatawag na FPJ Party List. Mr. Chairman, ibalik mo nga. FPJ Party List, Friends of the Poor and Jobless. So yun po ang maganda dyan. Kapag ikaw po ay isang mahirap, wag po inyong kalimutan na may party list na po tayo. Ito po ang tinatawag na FPJ Party List. Mr. Chairman, where's the FPJ Party List? So ibalik mo yun dahil gusto po natin ipalam kung ano po ang kahalagahan, kung ano po ba talaga ang kahalagahan po ng party list. Mr. Chairman, ang Friends of the Poor and Jobless, batay po sa nominado nito, sila po daw ay nakapokus doon po sa mga magkakaibigan na mahihirap at walang trabaho. Born to be
Opo, yun po ang sinasabi nito pong FPJ Party List. So, batay na rin po sa ating observation, ito pong party list ay kapag kayo po ay abot lamang ng 300,000 votes, more or less, ay magkakaroon na po kayong isang representante yan po sa Kongreso. At kaya po kung halos umabot na pong 30 million o kaya 60 million ang botante, ay malaki pong pag-asa kung tayo po ay matuto na gamitin at iboto kung ano po ang karapat-dapat na party list para representante natin sa Kongreso. Oo. Opo, so yun po ang yun po ang setup. Kaya po dun sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, gusto po nating ipalam na ito pong Friends of the Poor and Jobless or FPJ ay nasa number 177 sa baluta. FPJ Party List, number 177 sa baluta. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Siyempre, ito po sa lungsod ng Parañaque, fail na fail ng ating mga kababayan ng serbisyong totoo para sa tao, Rudy Avila. Okay. So, bago po tayo magtapos, gusto po natin i-regard sa nating mga kababayan yan po sa lalawigan na Camarines na kung saan ang inyong lingkod naman po ay niregards po natin. Ito pong si Mr. Alex Binagua at si Errol Binagua yan po sa lalawigan ng Camarines Sur. Siyempre, regards po natin ito masisipag na empleyado ng Parañaque Anti-Drug Abuse Council Office sa panguna po ni Mr. Andres Altarejo at ng kanilang mga kasama. Ano din po, siyempre, regards po natin si Kuya Paulo Pablo Olivares. Nasa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy na nagbibigay ng magandang imahen para sa lungsod ng Parañaque. O siyempre, regards po natin ito pong si Consial Rudy Avila ng Distrito 2. Serbisyo muna bago magpakilala, Rudy Avila. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, malapit na po tayo magtapos. Ngayong gabi, ngayon po ay February 16, 2022. At doon po sa mga nag-celebrate ng birthday kahapon, ngayon at bukas, happy birthday. Mr. Chairman Ikasamuna, Mr. Chairman Ikasamuna, happy birthday. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami.
Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ano? Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday.